Yan. Good evening, everyone. Welcome to our Friday prayer and meditation. Welcome to our refuge. Diba? We're calling this prayer as refuge now. Kasi dito tayo talaga, ito yung refuge natin. Dito tayo nakakapagtago, kumbaga, no? We're covered here. Dito tayo pumupunta. Dito tayo tumatakbo sa lahat ng mga uh, challenges natin sa buhay, sa lahat ng mga problems, sa lahat ng mga pinagdadaanan natin, minsan sa mga battles natin. 'Di ba? Sa lahat ng mga minsan sa mga problema, kung ano man yung meron diyan. Ito ang isa sa mga tagpuan natin. Ayan, so we call this our refuge, praying for each other, encouraging each other. So, yan, welcome. So, okay. Then, let me just share my... Let me share my... Ayan. So, this is our topic for tonight. Just to inform you, ako nga pala si Mami Josie. Ayan. Ayan. And we've been doing this prayer and meditation for almost, hindi ko na matandaan ilang. Pero since pandemic pa, so I think mahigit 5 years na tayong ganito. Di ba? Nakakatuwa naman. So, for tonight, our topic is making your tongue powerful. More powerful, ganyan, ano. Kasi, I believe our tongue is one of the most very powerful tool na binigay ng Lord sa atin. No, yan yung isa sa pinakamakapangyarihang uh, kakayahan or blessing na binigay ng Lord sa atin, yung tongue natin. O, di ba? So, that will be our topic for tonight. Making your tongue powerful. Okay, and how are we going to do that? Okay. So, meron tayong sharing question, syempre. Describe yourself in 3 positive words. O, chat nyo dyan. Huwag na kayong mahiya. Isipin nyo yung sarili nyo. Ano yung, paano ko i-describe yung sarili ko in 3 positive words? Sige, type nyo dyan. 3 positive words. How do you describe yourself in 3 positive words? Sige, ako simulan ko. I'll describe myself. Siguro, first is artistic kasi maarte talaga ako. I'm really into arts. Yun ang hilig ko, arts. And jolly. Gusto ko lang masaya. Happy-happy lang. And then, siguro, masipag. Masipag. Getting na natin, no? So, 3 yun, no? Artistic, jolly, and industrious or masipag. Yan ako. Nahanaks naman, ha? Parang ang sarap sa pakiramdam. Mami Pe, patient, kind, and understanding. Mami Lily, encourager, diligent, and understanding. Wow. Mami Jan, resilient, kind, and devoted. Wow. Ano pa? Sabi ni Mami Lala, loved, favored, and blessed. Oh, di ba? Kailangan talaga, alam nyo, kaya ko yan pinapaano sa inyo, ay lahat kayo maglagay dyan, ha? Mag-type kayo. Kasi alam nyo, ang sarap kaya minsan pag titingin ka sa salamin, ba sa mirror, and you speak to yourself, you're going to speak kung ano yung nakikita mo sa sarili mo. Sasabihin mo, Josie, you are
Ako sinasabi ko talaga minsan, Josie, you are beautiful. You are strong. Ginaganyan-ganyan ko yung sarili ko, no? Di ba? Kailangan minsan gaganyanin natin yung kung walang kung walang magaganyan sa atin, walang magsasabi ng mga positive things sa atin, then we have to say that to ourselves. O, di ba? Sabi ni Mami, tama ka, Mami Lily. Sabi niya, wala na pong mag-aangat ng bangko natin, kaya buhatin na natin. Totoo, totoo yan. O, sabi ni Mami Jorna, thoughtful, kind, lovable. O, di ba? Kailangan isipin mo na lahat ng mga positive words at ano mo yan sa'yo, sabihin mo yan sa sa'yo. Sabihin mo sa sarili mo, di ba? So, yung iba, mag-type na kayo dyan. Ako na kayong mahiya. Sabi ni Mami Mila, friendly, patient, and strong. Di ba? Mami Net, forgiven, persevering, persistent. Di ba? Mami Wina, patient, understanding, diligent. Parang nangunguna yung word na, understanding, diligent. Ayan. Meron pa ba? Sige, wag kayong mahiya. Sabi ni Daddy Ray, saved and blessed. Thoughtful, caring, loving. Di ba? Naku. Sabi ni Mami Tin, kind, determined, genuine. Di ba? Ang sarap kaya sabihin yan ulit-ulit natin sa mga sarili natin. Loving, sabi ni Mami Cathy, loving, patient, and kind. Di ba? Pag sinasabi niyo yung mga ganyan, ano yung nafe-feel niyo, di ba? Ang sarap kaya yan sabihin sa sarili natin, di ba? You feel good to describe or even talk to ourselves with good positive words. Sabi nga, kung walang magbubuhat ng bangko, tayo na lang magbubuhat, especially kung tayo lang naman at sa ating mirror, tayong sa mirror natin, dun sa salamin. Wala namang nakakarinig tayo, pero it affirms us. It's affirming ourselves. So, okay. Sabi dito sa Proverbs 18 verse 21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Di ba? Mami Lot sabi, strong, courageous, and kind. Di ba? So, pag nababasa ko to talagang sabi ko, Lord, make my tongue talaga to speak only things that will bring life to me or to other people. Kasi ito, yung mo sabi, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Pag nababasa mo to, na ganyan, nakita mo, galing sa Bible, sa Proverbs 18:21, nakakapag-isip-isip ba tayo kung ano ba yung mga recent na mga sinasabi ko? Ganun. Ano ba yung mga sinasabi ko sa family ko, sa anak ko, sa sarili ko, di ba? Sabi ni Mami Lily, sa wari ko, ito ang requirement sa awesome parents. Totoo, Mami Lily. Totoo yan. Actually, talagang nare-remind din ako ng Lord dito na, hey, Josie, your words are powerful, especially when you speak that to your awesome child. Diba? Na mga parents, napaka powerful, makapangyarihan talaga yung mga words na sasabihin natin. Remember, during the time of creation, di ba si God, nung nag-create niya yung heaven and earth, kinrinate niya lahat ng creation niya. He do it by speaking. Nung sinasabi niya, sabi niya, let there be light. And there was light. Mga ganyan, di ba? Na si God, He even created things out of His word when He speak the word. And it passed. So, grabe no, ganun ka makapangyarihan, ganun ka powerful, ganun ka, in Bisaya, gamhanan ang ating mga words, ang ating mga sinasabi. That's why,
we really need to empower our words or strengthen our words na maging mas powerful pa yung mga lalabas sa bibig natin, pipiliin talaga natin. So, can we read our this? Mami, si Mami Wina na lang. Mami Wina, can you read this please? Sige pa. James 3, verse 3 to 6. We can make a large horse go wherever we want by means of a small bit in its mouth, and a small rudder makes a huge ship turn wherever the pilot chooses to go, even though the winds are strong. In the same way, the tongue is a small thing that makes grand speeches, but a tiny spark can get a great forest on fire. And among all the parts of the body, the tongue is a flame of fire. It is a whole world of wickedness, corrupting your entire body. It can set your whole life on fire, for it is set on fire by hell itself. Okay. Thank you, Mami Wina. So, Welcome po. look at how powerful our tongue is. Diba? Sobrang, dito pa lang, sabing ganyan, it can really do lots of things in our lives. It can set our lives into something great or into something that will bring death, di ba? So, dapat talaga maging careful pala tayo, no, mga mawi. Sabi ni Daddy, Ray, words can also become a dangerous tool. Totoo yan. So, let's look at our meditation when it comes to making our tongue powerful. Okay. So, tingnan natin yung power of tongue. So, napaka-powerful talaga ng tongue kasi kinta mo naman, kaya niyang lumasa ng mga pagkain na masasarap. O, gano'n, di ba? I mean, God has given us what a wonderful part of the body that is really, talaga, very beneficial, na talagang kapakinabang sa ating, sa ating body. Diba, when you look at our body, how God has made our body from head to toe, grabe ka, amazing talaga. Masasabi mo talaga na may God na gumawa sa atin. And ano lang to, isang bahagi lang to ng body natin, the tongue, pero napaka-powerful niya. So, tingnan natin. Aside from nade-determine natin yung lasa ng mga pagkain, tingnan natin. So, the power of the tongue, ayan na si Mami Tess. Ayan na si Mami Tess, Pastora Tess, nandiyan na. Buti naman, nagka-kuryente na. Ayan, so, the first strength of the tongue is the tongue can set the directions in our lives, di ba? Pwede i-set talaga yung direction ng life natin. Sabi nga dun sa binasa kanina, a small rudder makes a huge ship turn wherever the pilot chooses to go, even though the winds are strong. Imagine that, kahit sobrang lakas ng hangin, yung rudder na yan, nakita nyo yan, yung, ano tawag, yung manibela na yan, it can set to the direction na gusto mong papuntahin kahit sobrang lakas ng hangin. In the same way, the tongue is a small thing that makes grand speeches. So, that's really amazing, no? Talagang, imagine natin. Yeah, steering wheel, Daddy Ray. Alam ko, Daddy Ray, naku, familiar ka dyan, no? Kasi si Daddy Ray, ano talaga yan dati sa, di ba sa ship? Imagine niyo yung sobrang laki ng ship na yan, ng barko. Ewan ko, nakasakay na ba kayo sa mga ano? Nakakasakay ako yung dati sa kokalyong, mga ganun. Di ba dati nung dalaga pa ako, sumasakay ako dun sa mga ano na yan, malalaking barko. Tapos, ano lang sila, pinapa-turn lang sila ng maliit lang na part ng body, ng ano na yan, ng ship na yan. So, remember whatever we speak, it can set
the directions of our lives. Papunta ba tayo sa positive or sa negative? Tingnan natin. And another strength or power of the tongue is it can bring healing. Nakakapagbigay ng kagalingan. Proverbs 12:18, there is one whose rash words are like sword thrust, but the tongue of the wise brings healing. Totoong totoo to, it can bring healing to people. So, hindi lang yan physical healing, but even emotional healing, mental healing, na napaka-powerful na mga pwede nating magawa sa pamamagitan ng tongue natin. We can speak powerful words that can bring healing. Even sa mga anak natin. 'Di ba? Minsan yung may mga tao na sobrang na sila yung hurt, sobrang na trauma, may mga conditions na sila, may mga naapektuhan na yung soul nila, yung mind nila. But when you begin to speak the word of God to them, speak beautiful words to them, speak words that bring healing to them, no? They will begin to heal. Ayan. They will begin to heal. I don't know if you remember that. Nakalimutan ko lang isama dito sa presentation ko. Pero remember that experiment na ginawa ng isang Japanese scientist? Naalala niyo ba yon? Sino nakakaalala nun? Nakalimutan ko, basta may Japanese scientist, so nag-experiment. Merong halaman, may plant, tapos, parang may dalawang halaman, yung isang halaman, every morning sinasabihan niya ng mga magagandang words like I love you, you are pretty, you are good, you are becoming greener, ganyan talagang sinasabihan yung halaman. At yung plant na yon, lalo siyang gumaganda, lalo siyang lumalabong. And then yung isang halaman naman, sinasabihan nila ng pangit na basta mga pangit na mga salita. I don't like you, mga ganun. Mga iba't ibang salita. And ang nangyari, yung halaman na yon, naging unhealthy siya hanggang nag-wither na talaga siya. Okay, so kahit na hindi lang yun, at I think meron din silang ginawang experiment naman sa water. Water naman na during parang winter. Tapos yung water na yun, parang, basta i-research nyo na lang. Ang alam ko, pag sinasabihan nila yung water na magagandang words, nagbubuo siya ng mga frost na magaganda. Yung talagang, alam mo yung, diba yung pag-snow, may mga small frost, tapos ang gaganda yun. Nagpo-produce siya ng ganon. Pero yung water na sinasabihan ng mga pangit na salita, pumapangit din yung water. Ayan. Okay, so ganun ka-powerful yung word natin. Sabi dito ni Mami Chan, yes, sometimes hearing people's harsh opinion can also break our hearts. Totoo yun. Kaya, always expose natin ang sarili natin sa mga magagandang bagay na makakatulong sa atin. Mga powerful tools na available para sa atin. So, talagang kailangan maging careful tayo sa ganyan. So, let's continue. So, our tongue can set the directions of our lives, and it can bring healing to us, and our tongue can bring life. O, diba? Ang bibigay ng buhay. Proverbs 15:4, a gentle tongue is a tree of life, but perverseness in it breaks the spirit. So, hindi lang kung ano yung
Hindi lang, mami, mga daddy, hindi lang kung ano yung sinasabi natin, ha? Pati yung the way we say it. Kasi sabi dito, a gentle tongue. Di ba? No, dapat maging gentle, loving, kind, patient. Yung, the way we also speak, di ba? Ayan. It also matters na mahalaga din yung paano natin sinasabi yung mga bagay-bagay. Remember our kids, 'di ba, na ah, nagde-develop sila ng trauma kapag paulit-ulit na sinasabi yung isang salita, especially on very harsh way yung pagkakasabi. Like for example, yung salitang no. No! No! Ay, paulit-ulit mo, kahit maya, no! Lahat na lang, no! Kaya yung bata na-develop yung trauma tuwing marinig niya yung salitang no, nagwawala na, umiiyak na. Okay, it has become a trigger dun sa bata. Diba? Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. So, we have to recognize na napaka-powerful ng ating tongue. Ayan. Bakit parang lumabo ako? Okay. So, nangyari na. Naririnig niyo pa ba ako, mga parents? Ayan. Kasi parang biglang nag-iba yung internet connection. I hope you can still hear me. Okay, so i-summarize natin to na the power of the tongue, what can it bring to us? It can bring or set direction of our lives, sana into positive palagi, no? It can bring healing and it can bring life to us and to others. Ayan. So, the next is, how are we going to make our tongue more powerful? Okay, paano natin pa i-empower yung ating tongue? 'Di ba? Saya, yan. O, 'di ba? Ay, babae, ang saya niya. Nilabas pa niya yung tongue niya. Yan yung pinaka-decent na picture na nakita ko. Na, naghanap ako sa internet ng tongue, ganyan. Iba pangit kasi. So, eto, at least masaya siya. So, making our tongue powerful, paano yan? First is, let us fill our heart with good things. Kailangan i-fill na muna natin ng mga magbubuting bagay, magagandang bagay, excellent things, yung puso natin at isipan. Luke 6:45, a good person produces good things from the treasury of a good heart, and an evil person produces evil things from the treasury of an evil heart. What you say flows from what is in your heart. Lagi narinig ko dati, garbage in, garbage out. Totoo yun. That's why we should always fill our hearts with good things. 'Di ba, mga parents? Kaya nga, imagine how powerful words that's coming from our tongue or the tongue of other people, no? Minsan 'di ba, kasi ako mahilig akong manood ng mga minsan yung mga political analysis, mga ganyan, ano. And then sometimes meron kang mapapakinggan na alam mo yung minsan sa social media yung ang dalas magmumura, ganyan. Hindi naman ikaw yung minimura, 'di ba? Pero ikaw nasasaktan ka. Parang iwo, parang gano'n, 'di ba? Parang napapaiw ka, napapaano ka deep in your hearts, parang ayoko pakinggan 'to. Parang nasasaktan ka. Bakit? Kasi nga words are powerful. Kahit hindi para sa iyo pero naririnig mo, it still it strikes, 'di ba? Nakaka-strikes pa rin 'yon sa iyo kahit papaano, 'di ba? And um ma, mag mas mabuti na lang na wag na lang pakinggan kasi ganun nga. Okay, sabi ni Mami Lily, sa social media alone, you can identify na yung laman ng heart nila dahil sa comments nila. Totoo yan, di ba? So, sabi nga out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya, dapat careful talaga tayo sa mga sinasabi natin. Minsan lagi kami nagjo-joke-joke nung husband ko, minsan pag kami sinasabi, ikaw
Be careful ka. Lagi kami yung mga words sa mouth mo, nakikinig ba yan si God? Ganun. Sabi, joke lang yun eh. Kahit na. Di ba? May mga ganyan. Kasi nga, sometimes we speak, but we also have to listen to our own words, di ba? Naku, ba't ko ba nasabi yun? Ganyan, di ba? Kasi baka mamaya may affect meron na palang something in your heart na you just have to confess to God or you just have to give to God, 'di ba? Kung meron natitira diyan or kung ano man yung nandiyan sa heart, di mo alam, give it to God. 'Di ba? Sa mga taong sabi ni Mami Lily, taong laging galit din, naging kasabihan nila kulang sa alaga o kulang sa alaga. Ganun eh. Kulang sa alaga. Minsan, nagbibiro kami ng husband ko, ganyan kami. Pag ano, oh, anong kulang? Wag na, baka ma-excited tayo dito. Kulang sa romansa? Ganun. Nagbibiroan kami nung husband ko. 'Di ba? I mean, we should really, basta, ba't ba na tayo napunta doon? Hindi, eto na lang. We really need to fill our hearts with good things. And siguro, when it comes to our relationship with our husbands, with other people, make sure na we fill them also with good things. 'Di ba kayong dalawa mag pap, magsasabihan kayo ng magagandang words. I mean, kaming mag-asawa, the best part of our our talk, our conversation is during eating time, ganyan, during dinner or during breakfast. We exchange conversations, and um at least kung merong hindi maganda na kino-correct namin yung isa't isa, pero we also are being encouraged by the words of each other, 'di ba? So fill our hearts with good TLC, tender loving care, sabi ni Mami Lily. Fill our hearts with good things. Paano natin gagawin yun? Especially read the Bible. Kasi yan talaga yung food. Yan talaga yung pagkain ng soul natin, pagkain ng heart natin, ng mind natin. Yan yung lalabas sa atin. Kung lagi ka nagbabasa ng Bible, nag-meditate ka ng Word of God, that will also come out. Kasi nababago yung puso mo, nababago yung mind mo, the way you think, and yung uh, also kung sino yung laging pinakikinggan mo, it also matters, no? Kasi that's what you're allowing your heart to be filled up. And especially kung nag-spend time ka ng lagi ng oras kay God, you have time with God, you develop relationship with Him, you go deeper into your relationship with God, God changes you. God fills your heart with good things. And yan talaga yung lumalabas sa bibig natin. Okay, so let's fill our hearts with good things. Always, always. Kung halimbawa, habang naglilinis ng bahay, isa pang way to fill our hearts with good things is listen to worship songs. Listen to good music talaga na magbibuild ng heart mo. Okay, so Word of God, listen to, sobrang powerful ng music. When you listen to music, you're really soothing your soul, yung kaluluwa mo, yung mind mo, yung heart mo, hinihil mo. So, napakahalaga po ng worship song sa mga music na yan sa atin. Kasi pinifill up niyan ang heart natin with good things, with power. Ayan. Okay, so and also, you listen to some, like, halimbawa, kung hindi kayo nakapakinig ng ating meditation, pwede nyo, ang dami dyan, sa YouTube, nandyan, naka-record, lahat yung mga ano natin, mga, saan ba na? Ah, naka-record lahat yung mga ano natin. Pwede nyo yung balik-balikan, pakinggan nyo. Alam nyo yung ano natin, di ba, ngayon, itong ano natin, itong meditation natin, pinapakinggan ko yan during the week.
And kahit na ako yung nagsasalita dito na ano, no, nare-refresh pa rin ako. I mean, the Holy Spirit speaks. Yun yung mahalaga, 'di ba? Na i-encourage ka pa rin. Sabi ni Daddy Ray, true, natuto ako kay Mami Tin sa worship songs niya. O, di ba? Kasi iba talaga yung worship songs. It's really a food for your soul. Soul talaga yan. Ini-strengthen yung heart mo. It makes you fall in love with God. Ganun. Sabi ni Mami Arlene, yes, totoo, ang laki ng epekto ng mga Christian musics kapag hindi maganda ang pakiramdam mo or down na down ang emotions. It's very much true. It sets your mood. Hindi lang yun eh. Alam mo yung pag nagising ka, hinahanap agad, meron kang song na parang naririnig na gusto mo agad pakinggan. It's really the Holy Spirit reminding you na, oh, you sing this song, or you listen to this song, ganyan. So, napakahalaga nun, mga parents, no? Music, worship, and the Word of God. Two very powerful tools. And mga teachings na about the Word of God. Like itong ating mga meditations. Napaka-importante po. And we have to really choose whom to listen to. Okay? Ito naman, medyo, ano lang, be careful lang din tayo sa mga pinakikinggan natin, sa social media, even yung mga preachers, ganyan. We should, alam niyo yung, di ba, pag kumakain ka ng isda, anong ginagawa mo? Kinakain mo ba pati yung tinik? Di ba? Hindi. So you learn to distinguish what is right and what is wrong, what is according to the Bible and what is not. So, kukunin mo lang yung laman, yung talagang alam mong beneficial sa'yo. Pag hindi, then you just throw the bones, itabi mo na lang, itapon mo yung alam mo na hindi makakatulong sa'yo. Okay? And, okay, the number 3, ways of making our tongue powerful is speak words of prayers. Speak words of prayer. Imagine nyo ha, mga parents, di ba kasi tayo yung palaging aba, talagang sumigaw na siya. Mighty, stop ha. Okay. Tayo yung palaging nakakausap ng mga anak natin na may special needs. Tayo lagi nakikipag-usap sa kanila. So, napakahalaga kung ano yung sinasabi natin sa kanila. And sometimes, or most of the times, dapat we also speak words of prayers sa kanila. Ginagawa niyo ba yun mga parents na, alika anak, I will pray for you. Napakahalaga po nun mga mami, mga daddy ha, na you will call your son, you will call your daughter, alika, pray tayo. Napaka-powerful po niyan pag ginawa niyo yan. Speak words of prayer. Psalms 145 verse 18 to 19, the Lord is near to all who call on Him, to all who call out to Him in truth. He fulfills the desires of those who fear Him. He hears their cry and saves them. So imagine na, sabi dito, when we call on God, andyan siya, nakikinig siya, tapos nandyan yung presensya niya. He comes near. Remember yung desperate prayer, yung ano natin last week, yung meditation natin last week? If hindi mo pa napakinggan yung meditation natin last week about desperate prayers, I suggest you listen to it. Napaka-powerful din po nun. Di ba na si Bartimaeus, yung blind, nung sumigaw siya, Lord, Jesus, help me. Anong ginawa ni Jesus? He stopped. Uminto siya at tinawag niya. So, ganun din ang gagawin niya sa atin. Whenever we pray, whenever we call our child or our husband in prayer, God listens to us. And sabi niya, He fulfills the desires of those who fear Him. He hears their cry and saves them. Na, mga mami, daddy, ano yun natin talaga, ugaliin natin na
Alika anak, huwag tayong, di ba, wag lang tayo manermon. Wag lang tayo magsabi na, oh, you do this, you do that. Oh, ganito, ganyan. Sometimes, nak, lika, pray tayo. Let's pray together. Come, let's pray. Napakahalaga po. Kasi it binds you together. Yung ikaw at yung anak mo, ikaw at yung asawa mo, it binds you together. It binds your soul together. Binabind niya yung heart niyong dalawa. Binabind niya yung spirit niyong dalawa. So you speak words of prayer sa mga anak ninyo. Individually, kung marami kayo anak, individually, wag sabay-sabay. Hindi, talaga isa, o ikaw, halika. So, tawagin niyo sa pangalan. Halika, pray tayo, anak. And, huwag kayong mahiya. Bakit mahihiya? Eh, si God yan. Ba, ang Holy Spirit yan. Jesus yan. Salvation. Diba? Siya yung makakatulong sa atin. Totoo naman siya. Let's, let's speak words of prayer sa ating mga family. O sabi ni Mami Johnny, this group alone is a living testimony that God is always near. Totoo yan. Kinakalabit tayo ng Lord. Oy, mag-attend ka ng prayer. Kasi may encourage ka pag mag-attend ka doon. Kasi ma-strengthen yung heart mo. Kasi magpe-pray kayo sa isa't isa. Napaka-powerful nun. Sabi ni Mami Arlene, every night, ang routine namin before going to bed, we ask Ma to lead the prayer. Kahit matagal at pautal-utal ang pagsasalita niya, ang importante, napapractice ang pagsasalita niya. At alam niya na nag-prayer. Minsan, kapag matagal ako matapos sa gawain, siya na mismo ang nagsabi ng pray, reminding us na mag-pray na daw. O, di ba? Napaka-amazing na yung mga anak natin, nire-remind tayo mag-pray. Sobrang amazing yan. Kaya, mga parents, huwag tayong mag-give up at patuloy tayong mag-invite dun sa iba kasi, di ba na-bless tayo, nabe-bless tayo eh. Nabe-bless tayo ng nag-a-attend tayo ng prayer dito, na-strengthen tayo, nakikilala natin si God, nag-grow deeper tayo. Invite natin yung mga friends natin, invite natin yung mga family natin minsan, ganyan. Or send you yung link, o ito, pakinggan mo to, ganyan. Kasi or ikaw mismo share mo yung love ni God sa kanya para gamitin tayo, maging blessing tayo sa iba. 'Di ba? Um, let's always pray for guidance kasi alam ko God will use us kasi lahat ng nare-receive natin na kaalaman, nare-receive natin na encouragement, nare-receive natin na blessings. It's also uh, one way for God to reach out to others is through us, nang gamitin tayo ng Lord para maging blessing din sa iba, 'di ba? Na 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 bless tayo, we could also be a blessing to others. So, in summary, ay, meron pa pala number 4, nakalimutan ko. Ayan, number 4 is rely on the Holy Spirit. Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina ng mga mommies na gagamitin tayo ni God, maging blessing sa iba. John 14:26, but the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. So, dito sa verse na to, sa John 14:26, makikita nyo yung existence ng Trinity. Kita nyo yung Trinity? O, sabi dito, but the Holy Spirit, so Holy Spirit, whom the Father will send in my name. So, God the Father, so nakita nyo, God the Holy Spirit, God the Father, He will teach you all things and bring to your remembrance all things that I said to you. So, sino yung I dyan? I dyan si Jesus. So, in this verse, present yung tatlo. God the Father, God the Son, Jesus, and God the Holy Spirit. Okay, tatlo yan sila. Pero, one God, parang one family.
Tapos merong mga members ng family. How you, that's the simplest way on how you explain the Trinity. Okay? Pero, makikita mo na, God the Father is not the Holy Spirit. The Holy Spirit is not God the Son or Jesus. Jesus is not the God the Father. But they are one family. Diba? Sabi ni Jesus, if you see me, you see the Father. Kasi bakit? Kasi isang family sila. Kung ano yung ugali ni Jesus, yun din yung the Father. Ganun. Okay? So, ang one way for us to have a stronger, powerful tongue is rely on the Holy Spirit. Develop relationship on the Holy Spirit. With the Holy Spirit kasi siya yung kasama natin ngayon. Ang God the Father and God the Son, nandun sila sa heaven. Ang iniwan sa atin ngayon ay ang God the Holy Spirit. Oh, you say, hello, good morning po, Holy Spirit. You treat Him as a person kasi He is a person. Hindi siya wind, hindi siya force, hindi lang siya fire. Yung mga yon, ano lang yon, symbol of the Holy Spirit. Wind, fire, dove, mga symbol. Pero the truth is, the Holy Spirit is a person. You can have a relationship with the Holy Spirit. Just say, good morning, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Yan, ganyan. Okay? So, rely on the Holy Spirit. Ayan. Sabi ni Mami, yeah, hindi po siya ni Lord. Sabi naman ni Mami Jonah, when my son feel exhausted and stressed, sinasabihan niya ako, Mama, can you pray for me? It always melts my heart and the same time happy kasi he trusted me to make him comfortable. O, di ba? Nakakatuwa naman. Di ba? Na our kids will ask for prayer. Ay, nako, sobrang, ano yan, sobrang nakakatuwa. And I am so excited of what God has planned for those kind of kids. 'Di ba? God has something great for them. Yan. Si Mami Arlene sabi niya, every night, ay, basta pala to. Ay, oh, sabi ni Mama yun, God's grace po, my development. Hindi ko na mabasa. Ayan. God's grace po, may development kahit papano, kahit slow improvement, sobrang nakaka-bless na po. Nako, ang laking improvement niyan, yung mga anak natin, napakalaki, napaka-powerful niya na they know how to pray. They know how to call on God. Sobrang laking improvement niyan. Kasi, di ba, yung mga anak natin, we don't only want them na matuto academically. No, hindi lang dapat academic, kundi dapat morally, spiritually, natuturuan talaga natin sila. Bakit? Kasi yan yung tutulong sa kanila, gagabay sa kanila when they face the world by themselves. They will know how to have um, good social skills and treat other people well. 'Di ba? Pagka, pagka ganun ako. Nasaan na ba yun? Hindi ko na makita. Ayun, sandali. Ayun. Sabi ni Mami Jan, kami po noon ayaw na ayaw ni Gaven mag-pray talaga. Then one time at 3 a.m. nag-pray ako sa kanya. Sabi ko, pakitulungan mo naman ako kasi mahina ako eh. Gusto ko pati anak ko makaramdam sa presensya mo. Then now, di ko na malayan. Given is now leading the prayer. Kahit our guardian angel lang, napapangiti na talaga ako at di siya gusto na di kami sabay. Dapat kami lahat paligid sa kanya, mag-pray kami with him. Wow! Yeah! Diba? Minsan, ginagamit ni God yung mga anak natin para turuan tayo ng lesson. Hindi lang turuan, kundi i-remind tayo.
na love tayo ni God, mag-pray tayo, lumapit tayo sa Kanya, and that's a big blessing for us. Okay, so how to make our tongue powerful? Paano nga po? Fill our source with God's word. Okay, fill our hearts with and mind with God's word. Speak words of prayers. Rely on the Holy Spirit. So, sinasummarize ko na po yung lesson natin ngayong gabi. We have to make our tongue powerful. Na pag nag-speak tayo sa ating mga anak, sa ating asawa, sa ating mga family, it will really have effect on them. And how are we going to do that? Let's fill our source, our hearts, our spirit with God's word. Let's listen to worship music, worship songs. Makinig tayo ng mga teachings na talaga makakapag-encourage sa atin, makakapagturo sa atin ng word of God. But we have to learn how to throw the bones. Pag hindi maganda, wag nating wag nating tatanggapin, di ba? Itapon natin. Okay, lagi natin yan i-confirm, ititingnan sa Bible kung tama ba yung sinasabi nila. Then, another, speak words of prayers to our kids. Pray natin sila. Tawagin natin yung mga kids natin. I-pray natin. Iyaan natin marinig nila na pinagpe-pray natin sila. And then, rely on the Holy Spirit. Ayan. So, yan po yung ating lesson for tonight. Okay, before we go to prayer, anything na you want to add po? You want to share? Sige, unmute nyo lang po yung sarili nyo at magsalita po kayo. And Milagroso, Cebuano worship songs. Unsa man na kanang Milagroso yung gamhanan ka, milagroso ka nga Dios. Mao ba? Oh, mao na, Ma'am Jo, mao na. Di ba? Nice Mao kayo. na. Mao na. Di ba yung song na yon? For you are great, you do miracles so great. So, Bisaya, gamhanan ka, milagroso ka na Dios. Walay sama ka ni mo. Tama ba? Mali na yata yung sinasabi ko. Anyways. Sige, Mami Net, you can speak. Yes. Your message, God's message for us through you is very helping to each and every one of us, di ba? But then, what we can do, of course, what you've said, maybe we are all practicing na because of this group that we are in, na natuturuan tayo to really have the proper connection with the Lord. So, each and every one of us can have an inventory kung ano ba ang mga nagagawa natin from what you said, di ba? From what you said. Ginagawa ko na ba yun? Ganun ba ang ginagawa ba? Because the Bible says in James 3:8, but no human being can tame the tongue. It is a restless evil full of deadly poison. Hindi ba? Ang hirap-hirap talaga sa atin kapag wala ang Espiritu Santo sa atin. Ay yun na lang na mention kanina ni Mami Lily na nanonood ka ng TV. Marami kang nakikita. Ako, I really have to admit na binabawasan ko yung hindi ako nagpapa-consume na sa social media at saka yan sa mga panood ng TV. As a matter of fact, to tell you the truth, wala na nga akong mga alam na mga palabas sa TV minsan. Kasi ang paniniwala ko diyan ngayon, huwag kang magpa-consume for you not to be able, di ba, nakikinig ka ng news with all the news like for example that impeachment trial, di ba? Sa halip na hindi ka makakapagsalita na hindi tama because you are watching na hindi mo gunagustuhan yung sinabi, makakapagsalita ka nang makakapag-comment ka that is not pleasing to the Lord, di ba? Of course, we are all aware na these things are happening, but ilaan natin sa Panginoon ang pagja-judge. Don't say things that are
Hindi naman, ay si ganon, si ganon, si ganon. So let's not be consumed by kung anong nasa paligid sa atin, di ba? Let's just trust the Lord that everything that is happening nasa nasa pangangalaga niya yan at nasa control niya yan, di ba? Inventaryohin natin, magkaroon tayo ng inventory kung ano mga ginagawa natin. Pwede natin gawin ito. Instead na sinasabi natin sa sarili, I'm not enough. Ah, Sabihin na lang natin na I am fearfully and wonderfully made, sabi nga sa Psalms. Parati nating pagbasihan ang mga katotohanan na sinasabi ng salita ng Diyos. At from then on, everything will be fine. Everything will be fine, di ba? Tayo as a parents, we all have to be intentional with how we raise our children. Correct. Me as a mother, as a parent, of course, ginagawa natin yung tamang pakikitungo sa ating mga anak, tamang pagpapalaki dahil pinag-aaralan natin. Katulad in this community, marami tayong through our sharings. Ganun palang ginagawa ni Mami. Ganun na rin ang gagawin ko. But nevertheless, we are expected of God to really be intentional with what we are doing in raising a child. Yung bang ako nga malaki na si Pedrick. But then hindi ako napapatrap dun sa idea na ito na lang ang kaya ng anak ko. As long as there is opportunity to learn, let them learn. Ako, Correct. katulad sabi ko nga, one of the reasons yung share ko sa'yo kanina na siguro kaya ako nagkasakit for this past days na nakalimutan ko na 66 years old na ako na mga activities na just to be intentional with myself na kailangan para matulungan ko si Pedrick, ako rin ay mag-attend ng test na classes. Imagine, sabi ko, tapos ngayon, samantalang doon, biruin mo yung mga bata pa yung mga kasama ko, maghuhugas, magwamambak, gano'n. Hindi naman ako pwedeng excuse na, I'm 66 years old na ako, wag niyo na akong paglinisin. But then I have to be a model to them, di ba? Na nag-aaral ako. Ganito ang ginagawa ng isang nag-aaral ng baking, di ba? You have to observe cleanliness, orderliness. So everything that we are expected to do as a student in the baking, ginagawa ko rin. Kung anong ginagawa ng mga kabataan na yan, ginagagawin ko rin. That's being intentional. Kaya lang, marami ka nga. Pag minsan, kahit nagiging intentional ka, may na-overlook ka pa rin. Katulad in my student, overlook ko na matanda na pala ako na hindi ko na pala kayang gawin yung mga bagay na yun. But then, totoo yung sinasabi mo na ang words, it's really maraming magagawang kabutihan kung pag tayo ay alam nating gamitin ang ating dila sa tamang paraan. Correct. Thank you, Mami. Mami Net. Actually, pareho tayo Nire-remind ko din minsan yung sarili ko. Minsan kasi nakaka-frustrate pagka parang, di ba, parang hindi mo na magawa yung dati na sobrang Ay, i-remind ko din yung sarili ko na, ganito na yung age mo. Pero, Pwede niyan. pero may goal nga ako na, sige, habang kaya ko pa, let's do this. Parang ganun. Sabi ni Mami Lot dito, yes po, during difficult struggles ni Mama pagkawala ni Papa, and during Ate Claire's struggles, si Daniel talaga ang remind always sa akin, we will pray, Mamang, para he served as my guide in my darkest journey. O, diba? Iba talaga yung mga anak natin. Sabi naman ni Maui Wina, sacrifices have to be done to give more room to the study of the word. Di na rin appealing sa akin po manood ng movie or dramas, lalo na mga news. Nako, totoo yan. Sayang po ang oras unless nag invite ang mga anak ko to watch something. I watch with them. Actually, minsan nag-ano rin ako, nagli-listen ako ng mga news, kaya hindi naman news sa but yun talagang nangyayari. Because I also want to be informed para alam ko rin kung ano yung ipag-pray natin, kung ano yung ipapag-pray sa bansa natin. Kasi mga parents, kailangan din natin ipag-pray ating nation, di ba?
ating mga leaders, dapat i-pray na natin sila. So for tonight, magpe-pray na tayo. First, let's pray for our awesome kids. Okay. Baka may mga ano kayo, specific prayer request, i-chat nyo na po dyan kasi para pa nag-pray tayo, masabi natin, ma-include natin yung prayer request nyo po. Ano po? Okay, Mami Arlene, pagpe-pray natin si Matthew, healing from LBM. Okay. O sige po, i-type nyo dyan yung mga prayer request nyo kasi mag-start tayong mag-pray. Okay. So, I would like to request, Mami Kat, nandyan ka ba? Mami Kathy, are you there? More of the yeah. Naka-mute ka, Mami Kat, or wala siya? Wala siguro, baka ano, baka walang internet. Anyway, sige. Mami Lily, nandyan ka ba? Kaso wala akong boses. Ay, walang boses. Sige, pass muna natin si Mami Lily. Mami Lala! Mami Lala, nandyan ka, di ba? Nagpipickleball ka dyan. Mami Lala, paki-unmute. Hello, I'm here. I'm still here. Ayan, Mami Lala, kindly lead us in praying for the, for the For kids the po. little ones. Yes, Okay. for the kids. Pakisama si Matthew sa healing from LBM. Matthew, anak ni Mami Arlene. Okay. Sige, let us pray. Father God in heaven, our Lord and our King, we praise you. We thank you for your goodness. Thank you, Lord, for the gift of life that you have given to our precious children. They are very special before your very eyes, Lord God, and we claim that they are fearfully and wonderfully made. Thank you, Lord, for the love, the blessings, the good health that you have given to them, especially little boy Matthew. May you touch with your healing hands, O Lord God, this very moment. Heal him, O Lord God, with whatsoever is disturbing his body, his physical body, O Lord God. Lord Jesus, we also lift up to you all our children. You Amen. know the longings, O Lord God, especially our grown-up children. May you just sustain them, O Lord God, with what they need. Give them a joyful heart. Give them satisfaction in their day-to-day life, in their day-to-day activities. May they continue to be peace-loving. May they continue to be useful, not only to our families, but also to the community, O Lord God. Lord, give them words, O Lord God, to those who are still nonverbal. We claim, O Lord God, that you are the miracle working God, that you have reserved surprises, blessings, favors, and all miracles, O Lord God, upon our children. Lord, cover all our children with your protection, with your love and care, as well as the rest of the children in our communities, O Lord God. Lord Jesus, may you just preserve them till the very end. We love you and we want to offer and lift up these children to your very arms, Lord Jesus. We love you. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Now let's pray for the parents and also let's pray for our event tomorrow. We're going to have a support group meeting in Lapu-Lapu. Sige, pray po natin. Heavenly Father, thank you so much na whenever we pray, you listen to us, oh God. Salamat po, Lord, na sinabi mo sa iyong salita, ask and it will be given to us, seek and we will find, knock and the door will be open unto us. Lord, tinataas ko po sa inyo lahat ng mga parents na nandito ngayon. Kasama ko nagpipray, I pray special prayer for them
prayer of strength, Lord God, strengthen niyo po ang bawat isa sa amin, Lord God. We need physical, mental, spiritual, and emotional strength, Panginoon. Patatagin niyo po kami, palakasin niyo po kami, bigyan niyo po kami ng wisdom, Lord God, sa lahat ng mga challenges, sa lahat ng mga kinakaharap namin, sa bawat araw. Dinadalangin ko po lahat ng nagtatrabaho dito, Panginoon. Gabayan niyo po ang bawat isa sa amin, Lord God. Bigyan niyo po kami ng favor sa aming mga pinagtatrabahuhan. At Lord, na maging productive po kami sa lahat, maging fruitful po ang ginagawa namin sa lahat ng mga pinagagawa namin, Lord God. Salamat, Panginoon, na ikaw yung mangunguna sa amin. Lord, as parents of our kids with special needs, gabayan niyo po ang bawat isa sa amin, Lord God, na lead us, Lord God, on how we could effectively do interventions more and more for our kids with special needs. Lord, tulungan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng provisions, ng tools, ng learning, ng wisdom, ng guidance, Panginoon, para po ma-lead namin, ma-train namin ang aming mga anak into maturity and more in their relationship with you, in really becoming a positive member of the society, Lord God, na talagang yung mga anak namin, lalaki sila, na talagang nakikita nila yung reality, yung love mo sa buhay namin. Na Lord, maging magandang halimbawa kami sa kanila. Lord, tulungan mo kami na yung mga words namin, sasabihin sa kanila, talagang maging powerful, na mag-e-effect talaga sa kanila, especially mga words of prayer, words of encouragement, words of healing na sinasabi namin sa kanila on a day-to-day basis, Lord God, on every day, nawa yung mga sinasabi namin sa kanila talagang mag-effect talaga sa kanila, that cause them to mature and walk with you and know you more and be loving people, loving sa mga ibang tao, masunurin, Panginoon, yung mga anak namin. Lalaki sila na meron talagang takot sa'yo, meron talagang pagmamahal sa'yo at sa ibang tao, Panginoon. Lord, maraming salamat for your blessings upon our family, upon our resources. Lord, tinataas ko po sa inyo yung mga specific prayer requests dito. Lord God, praying for complete healing kay Mami Lily. Lord God, we bind the virus, the cough, even yung lahat kami dito, yung may mga sakit, Panginoon, we speak healing upon Mami Net. Also, Lord, praying for complete healing sa lahat dito na mga may sakit ngayon, claiming, Lord, that by your stripes and wounds, we are healed. And thank you sa recovery, fast recovery na aming mga katawan, Panginoon. Tulungan niyo kami, bigyan niyo kami wisdom, Lord God, to always stay healthy and strong, Lord God, para mas marami pa kaming magawa. We're also praying for Daddy Egay's approval for all his documents, Panginoon, yung visa application niya, and his background check completion, Lord. Salamat. Let your will be done upon Daddy Egay, Panginoon. Thank you, Lord, sa favor upon him, Lord God. And Lord, maipasa niya lahat ng mga exams niya or laboratories and everything, Lord God. And Lord, alam ko, hindi mo siya papabayaan. At alam ko din na wherever you lead him, you're going to protect him, you're going to help him to walk with you, to know you more, to really go deep in his personal relationship with you, Panginoon. Ganun din, Panginoon, for yung prayer request ni Daddy Ray kay Dodong Cray, Lord God, that continuous intervention. Sobrang dami ko na nakitang sa kanya, improvements, Lord. Maraming salamat po. Tunay na you're alive, buhay ka, and you do miracles upon our kids, oh God, and continue to bring healing and intervention upon Dodong Cray, Lord God.
And Lord, tinataas po namin sa inyo yung support group meeting namin tomorrow sa Lapu-Lapu. We pray for all the parents who will be joining. I-prepare mo po yung hearts nila. Lord, we pray na maintindihan talaga nila yung ituturo namin, lahat ng i-discuss namin bukas sa kanila. That Lord, they will understand that you're the answer. You're the only one answer to their kids with special needs, oh God. Ikaw talaga yung answer. And that they will be able to apply science and faith together. Lord, we pray for their salvation, that they will know you and have a personal relationship with you, Panginoon. Thank you. Bless mo po yung victory na nag-allow sa amin para gamitin yung facility nila. Lord, we continue to pray for safety sa tanan, sa lahat ng mga magjo-join, Panginoon. We pray na continue to strengthen our bonding, especially yung core ng Lapu-Lapu core, Lapu-Lapu and the Autism Family Core. Lord, i-strengthen niyo po yung leadership, Lord God, para po maging blessing pa po ang aming grupo more and more sa maraming mga families na may mga special needs, Panginoon. Salamat po for the success of our support group in Lapu-Lapu tomorrow. Thank you for your presence. Be with us, oh God. Maramdaman talaga nila yung pag-ibig mo, pagmamahal mo, Lord God. And Lord, we also continue to pray for Caleb na nasagwi ng kotse last Tuesday. Lord, thank you sa safety niya. And thank you, Lord, na walang anumang, kung meron mang effect, it will be a positive effect on Caleb na kung marinig na niya, katulad ng ginawa mo sa anak ko na si Rafael, na pag narinig niya na may sasakyan, talagang tumatabi na siya. Let the same effect happen to Caleb, oh God. So, we just thank you for all the blessings, for your presence, for all the answered prayers. Salamat, Panginoon. Napakabuti mo. Lahat ng pinapray namin dito sa group, pinagbibigyan mo lahat ng sinasabi namin. Lord, salamat. Sa lahat ng answered prayers, salamat. And I declare peace and joy and faith and love upon all the families here and those who will be joining the recorded video, Lord God, and the prayer. We just love you and praise you. In Jesus' name we pray. In the name of Jesus we pray. Everybody say, Amen. Ayan. Lagi tayo nag-agree sa ating prayer. So, open sesame. Let's have tomorrow together. Picture together, my kiddos. Ayan. Hi, Mami Lynn. Ayan si Mami Lynn. Ayan. Si Mami Myrel. Hello. Okay, smile. 1, 1, 2, 3. Oh, yung may pa-heart-heart dyan. Okay, 1, 2, 3. Uy, ingay mo na kasi. Yung aso ko ingay na. So, God bless you, Lapu-Lapu people. See you tomorrow. God bless everyone. Bye-bye!